Sa linya natin si Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, Deputy Administrator, Office of Civil Defense. Hello sir, ASEC Alejandro, magandang umaga, si Joel Sueng. Magandang umaga, sir. Yes, Joel and Weng, maga. I understand, hindi ho nadagdagan yung ating casualties, pero nadagdagan po yung mga taong hinahanap po Yes, natin. Tama oo. ho ba? Oo, medyo tumaas yung mga hinahanap natin, ano? Mhm. Kahapon, nasa 38 po ang missing ngayon. Nasa As 38 of ang this missing. morning. Pero Apo. ngayon, hindi ho nadagdagan yung casualties. Ilan ho ang Hindi pa po, tala hindi ninyo pa po. dyan? Ilan ang tala ninyo dyan? Nasa 47 po as of kagabi ito, but we are checking, no? Kasi binabalidate ito ng DOH and DILG. But ito po, hindi po nagbago since last night po. Alright, ano lang? Bakit po tumaas yung missing, ASEC? Oo, may mga reports from Glan na pumasok na po and sa Gensan pa rin, Sarangani. Yun po kasi ongoing po yung ating search and rescue at pagkakalap ng mga iba't ibang reports from the different LGUs po. Nagtataka lang po ako, ASEC, bakit pareho naman ang operation ng OCD at saka ng Bureau of Fire Protection pero ang layo po ng number ng casualty ninyo? Sa Bureau of Hindi Fire kayo nasa 60 nagtutugma. plus, sa inyo 47. Oo. Bakit po? 47 sa kanila, although nag-report sila ng numbers, no? But Opo. again, chine-check po ito ng DILG and DOH para po mag-reconcile, ano? But so far sa amin po is 47 kasi ito po yung dumaan na po sa proseso ng double Vetting. checking yung ating numbers. So baka po chine-check lang natin, but we have already coordinated with the BFP na i-check din, no, kasi minsan po nagdo-double count or yung missing napunta sa patay at hindi pa pala. So yun po ang proseso kasi sa kanila po field on the spot po sila nagbibilang, no. But kami po may proseso sa NDRIMC, kasama naman po sila. Binibigay din nila yung numero nila sa amin, but again, we are validating these numbers. Alright, 47 ang patay sa inyong tala, 38 ang missing. Nag-aantay pa ba tayo ng mga additional information sa iba pang mga lugar? Baka madagdagan pa ba ito o eto na yon, ASEC? Hopefully ito na yun, ano? Hindi na ito maglalayo dito. Kung may madagdag man sa casualty natin ay dahil dito sa na-missing na na-report na or na-validate na. So yun na lang po. Hopefully the numbers will stay below 100, no? In terms of missing and dead. We don't expect na tataas pa ito kasi yung mass casualty or yung merong medyo marami ay nakapag-report na, like Glan and Gensan, merong and San Jose. Jose Abad Santos, no? Yung munisipyo. Yun po yung tatlong merong malalaking numero. Okay, saan pong mga lugar yung punto ngayon ng search, rescue, kung may rescue pa man, and retrieval operation? Ano yung mga lahat po ng gusali na bumagsak, ASEC? Oo, chine-check yan kasi Ilalim. meron pa pong sinisigurado tayo, lalo na dito sa Gensan, sa Jose Abad Santos at saka sa Glan po. Itong tatlong area ang ating areas of concentration in terms of search and rescue. Pero more on sa Jose Abad Santos and Glan na lang po ang tinututukan natin. Purely retrieval operation na lang po tayo ngayon, wala nang rescue. Rescue pa rin naman ang ang category, hindi pa po nag-declare na retrieval, no, totally retrieval. But again, we leave it to the ground commanders kung ano po ang direction nila. But again, sana po may makuha pa tayong mga buhay. Hanggang kailan po natin isasagawa itong rescue retrieval operation? Oo, kasi usually it's 24 to 72 hours, no? Lumampas na tayo doon. Mag-assess kami with our regional agencies kung i-declare na itong retrieval. But so far, ngayon po ay nasa search and rescue pa tayo and clearing of course ng mga debris. Okay. Siguro itong patuloy na pagbibigay ng tulong po sa ating mga kababayan. Nalulungkot lang po ako, nakita ko yung mga reports kagabi. Parang meron pang ilang mga lugar na hindi ho nahatiran ng tulong. Ano ba ang pinakahuling monitoring ninyo? Meron pa bang lugar na isolated? Di pa ho nahatiran ng tulong at hanggang ngayon na kinakailangan po mahatiran? Oo. Dalawa ang medyo hirap kami na makapag-push talaga ng resources, no. Ito yung Glan and yung Jose Abad
Santos na area, yung Jas na tinatawag. Kasi medyo yung highway na papunta doon ay marami pong mga landslide at tuloy-tuloy po ang clearing ng DPWH. So talagang ginagamitan natin ng helicopters and sea vessels. And of course itong Balut Island, ito lang po sila ang medyo hirap tayo. The rest, tuloy-tuloy po ang pag-push natin ng mga resources. Ang talagang tinitingnan namin na kailangan on the ground ngayon ay tubig. Yung pagkain naman ay sapat po ang naka-ready ng or naka-deploy ng DSWD. Ang isa pang gusto natin itulak kaagad is itong mga shelter repair kits and tents, no, na kailangan doon sa mga nasiraan ng bahay. Medyo may mga tanggapan ng gobyerno talaga nagbibigay ng medyo malalaki-laking pondo, Joel, para i-repair dun sa mga totally damaged na bahay. I understand ang NHA magbibigay ng 30,000 tapos ang presidente, 'di ba, ASEC nag-utos ng 50,000 sa mga totally Opo. damaged na bahay. Alam natin na hindi sapat 'yon para po sa makapagpatayo ka ulit ng bahay at masilungan ng isang buong pamilya, ASEC. Oo, hindi po sapat 'yun, but again, tulong-tulong po ang mga ahensya, and in fact, meron na pong nag-express ng kanilang interest na tumulong, no, private, even international na tumulong dito sa housing needs. Kasi talagang almost 19,095 ang reported na damaged houses. Almost 3,500 dyan ay totally damaged, no. So sa ibang agencies naman may mga housing materials na pwedeng ibigay, mga GI sheets, shelter repair kits, aside doon sa perang ibibigay po ng gobyerno. Yung lugar na dinaanan talaga po ng gumalaw na fault o trench. 'Di ba normally kapag masyadong malakas ang lindol, ASEC, dinideklara nilang no build zone na. Hindi na pinababalik yung mga residente doon, yung mga establishment na dati nakatayo, hindi na pinatatayo ulit. Ganito rin ba ang balak gawin ng gobyerno dito sa Jensan, pati po sa Sarangani? Titingnan po 'yan ng ating mga science agencies, no, i-assess 'yan. Kung talagang kailangan i-declare na no build zone ay talagang i-declare 'yan. Pero meron naman po mga engineering intervention kung doon sa area na malapit sa mga fault lines, kagaya dito sa Metro Manila na meron po tayong building code na sinusunod na dapat sundin din. And of course, we take note also yung mga materyales na ginagamit natin when we construct o reconstruct itong mga facilities na ito. So ano po 'yan, kombinasyon ng pagtingin ng ating mga science agencies tulad ng PHIVOLCS at saka MGB, and then yung pag-rebuild ng ating mga infrastructure, kailangan po build back better. Hindi po ibalik lang sa dati, kundi mas matibay, mas maganda, at making sure na maka-withstand ito ng malalakas na earthquake. Okay. Lunes po nagsimula itong itong nangyaring lindol. Lunes po Isang buong ito. linggo na. Isang buong linggo na po. Baka meron pa po tayong mga kababayan na naghahanap po ng kanilang mga kaanak. Yung chances of Survival. meron pang makuha tayo doon sa mga guho. Gaano kataas na lang ngayon kung meron pang chance, ASEC? Of course, lumiliit yan, no, as habang umaandar yung oras. But of course, nandyan pa rin yung hope na sana mahanap pa sila. Kung hindi naman, napunta lang sa ibang lugar at or nasa hospital at nagpapagaling at hindi lang po na-account. So yun po ang mga inaasahan nating mga senaryo. But sana po, panalangin namin may makuha pa tayong buhay. At kung wala naman po, at least maihatid sila sa yung bigyan ng tamang burial at makapag-grieve po yung ating mga kababayan. Based on experience, meron pa tayong tingin nyo after 5 days, baka may buhay pa doon sa mga guho na yan at pwede pa natin Meron makuha. pa po, may mga 1 or 2 stories tayo before, no, na umabot po ng 5 araw, buhay pa rin. So meron pa rin pag-asa po, even nung 1991 earthquake, meron po mga testimonies na after ilang days ay nakuha pa silang buhay. So may pag-asa pa po tayo diyan. Ayan. Alright. O sige, ASEC, salamat sa oras. Mag-ingat Thank you ka. po. Thank you. Magandang umaga, sir. Maraming salamat po. Si Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro de Fort, mga kapuso.